Guys, tingnan nyo ang garden ko. Kamuting gapang. Matagal na po siya. Hindi ko alam kung ilang buwan na siya. Yung aming kangkong. Ang dami namin naani na dyan. Pero yan. Still buhay pa rin. Yung aking sili, ayan. Nayagit na. Mariosep. Shout out. Kuya Leo Tiguerto. AKA Lolo Kulot. Ang ganda. Lolo Kulot 2020. Ang ganda ng sili mo. Yung sa akin wala, bansot. Parang mamamatay na lang pero hindi man lang ako binigyan ng bunga. Namulaklak kasi siya last year pero hindi tumuloy kasi inabot siya ng init. So na late yata ako. Ngayon nagpapatubo ako ulit ng bago. Sana umabot siya this year. Sana bumulaklak pa siya. Tapos eto, hindi ko alam kung ano yung malaking yan na tumutubo. So nagpunla po ako ng sili ulit at saka bell pepper. Hindi ko alam kung ano yan. Parang bell pepper or chili. Yung maanghang. Tawag ito siling labuyo. Kangkong nasa bote lang siya ng bote lang siya ng pinutol na soft drinks. Ayan. Nagulayan na rin po yan. Tapos yung aking salay, yung tanglad na dry, hindi ko natubigan kagabi. May aloe vera kami doon. Tapos oregano, kamote ulit. Marami pa akong bakanting lupa. Sa day off ko tataniman ko ulit ito. Ayan. Update ko kayo kung anong mangyayari dyan. Kung anong tulubo dyan. Magtatanim din pala ako ng mamaya pag out ko sa hapon maglalagay ako ng beans, yung Baguio beans. Magpapatubo ako ulit. Ayan guys, kinain ng ibon yung mga sili bago ko pa nalipat, so naubos na. Ayan siya, wala na. Ito hindi ko alam kung ano, melon siguro. Hindi na nakapag-gardening. Naubos na ang oras sa kakawaiti. Hello guys! Good morning! Welcome to my channel, Sari Sari at Talento. Today guys, mamimitas po ako ng mustasa. Pumitas na ako pero na-realize ko na wala pala akong picture. So naalala ko na kuha na ng video. Dito ako sa munting garden ko. Yung garden ko na nasa hagdan. See guys. Yung mga nasa Pinas dyan, huwag kayong tatamad-tamad. Kung may konti lang kayong lupa dyan, taniman nyo ng kahit ano para hindi na kayo bibili ng gulay or something. Katulad ng sibuyas, or bawang, or luya, paminta. Pwede nyo itanim sa karampot na lupa. Ako guys, eto, sa totoo lang, binili ko po yung mga lupa na yan. Dahil dito sa Bahrain, hindi ka basta-basta makakadampot ng lupa sa kung saan para pagtaniman. Ang mga lupa po dito ay patay. Dahil puro semento, puro buhangin. So, napakahirap maghalaman sa labas. Kaya, ito, lahat ng lupa na yan, binili ko para lang makapagtanim ako kahit papano. Itong aking sili, sa totoo lang po, last year pa to. Ayan, ang pangit na niya. Tumanda na siya. Last year, hindi niya ako binigyan ng bunga kasi naabot siya ng sobrang init. Baby pa siya, tapos uminit na. So, hindi niya kinaya yung init ng panahon. Pero ngayon, this year, eto, binigyan na niya ako ng bunga. Binigyan na niya ako ng premyo. Nagpipilit siyang bumunga. Ayan, marami na siyang awa ng Diyos. May mga pabulak-bulak na siya. Alam ko bilang pasasalamat niya to kasi inaalagaan ko siya kahit sa abot ng aking makakaya kasi may trabaho. Ang hirap. Hindi ko na sila alam kung paano tatakipan dahil sa init. Diyan sa side na yan, hinaharangan ko po siya. Saka dito sa side na to, binububungan ko yan. Yung aking ampalaya nagtataray. At dito yung kanyang puno. Saan na ba?
dito, ito yung puno ng ampalaya ko. So, ayan. Tapos parang painit na naman ang panahon. So, baka hindi na naman siya umabot. Ito ang mahirap dito sa amin. Kasi hagdanan namin yung pababa. Tapos wala kaming bubong. So, ang tendency is bilad sila sa araw. Mula umaga pa lang. So, katulad ngayon, ayun na yung araw. Anong oras eh? Alas 8 pasado pa lang. Bumulak na yung aking sibuyas. Tapos ito yung spring onion. Itinabi ko na lang din sa kanya. Meron akong kapirasong kangkong na natutuyo na. Ayan, kangkong din pala yan siya. Tapos meron akong ayan yung aking puno ng salay or tanglad. Diyan ako namimitas ng tanglad pag kailangan ko. Ito yung aking bagong tubo uli na patatas. Malapit na siyang bumunga. May aloe vera ko. Tapos ito, gusto ko siya kahit wala akong bata. Pandaga yan sa mga pasta-pasta. Yung aking kamote last year pa rin. Kasing tanda siya ng kasing tanda po siya ng aking sili. Tapos yan, gugulayan ko na sila ngayon. Kasi wala silang space. Nag-aaway na sila dyan ng late kasi. Ayan. Patatas ulit. At maraming mustasa. Gugulayin ko yan at ilalagay ko sa ginataang isda. Abangan. Katatapos ko lang po silang tubigan, diligin. Dahil medyo nadadry na naman yung kanilang mga dahon. Ayan guys. Hindi pa sila masyadong abot ng init. Dahil may cover ako. Ilagyan ko sila ng takip. Hindi ko na siya inalis kasi talaga pag hindi ko sila tinakipan mula umaga hanggang sa paglubog ng araw, natatamaan sila ng sinag. At pag po summer, sobrang init. Hindi mo kaya ang init dito. Hindi po sila tatagal ng pagka summer, hindi sila abutin ng alas 10 na hindi nalalanta. Yung saya ng dahon nila na yan, pagka summer, wala na. Hindi na sila bubukan ng ganyan, kulukot na. Bubulaklak na yung aking sibuyas. Ang lusog-lusog. Ayan. Guys, ang masasabi ko lang sa inyo, yung mga nasa Pilipinas, huwag po kayong tamadin. Kung may space kayo sa palibot ng bahay, huwag kayong tamadin na kung ano man yung mga gamit nyo sa kusina. Try nyong ibaon dyan sa gilid. Gahukin nyo yung lupa, yung mga pinaghugasan nyo ng isda, pinaghugasan nyo ng bigas. Napakagandang pangdilig po sa halaman ng mga yan. Yung mga nabubulok nyong mga balat-balat ng gulay, ibaon nyo para natural fertilizer. Happy po ang halaman. Sa totoo lang po, yung aking tatas, balat lang po ang itinanim ko dyan sa patatas na yan. Ayun, yan po ay patatas. Sa balat lang po ang itinanim ko dyan. Ayan, malusog na sila. At saka ito, ayan, yung aming aloe vera na ilang piraso. Ngayon hindi na sila magkasya sa lagayan, kailangan i-replant pero wala akong space, so kailangan bawasan para lumusog pero walang pagtaniman dahil ayoko nang bumili ng lupa dahil na-realize ko na ganito pagka summer nasasayang lang din naman yung mga itinatanim ko, so pagtitiisin ko na lang to. Bali, naka-1 taon na po yung lupa dito. Dahil nung ko pa yan binili. At itong, yung mga halaman na yan on and off. Pag natanggal sila, pinapalitan ko ng kung anong bago ng ibang tanim. At napapakinabangan namin talaga kahit nandito lang sa mga ganyan. Yan pong mga container na yan. Hindi ko naman po binili yung mga yan.
Pinagpupulot ko lang yan sa basurahan, mga lagayan ng sabon dito. Inarimuhan ko lang para lang makapagtanim at makakain ng sariwang gulay. So, sana po ma-inspired kayo. Sana pahalagahan nyo yung mga kapiranggot na lupa dyan sa palibot ng bahay nyo. Kung gusto nyo makakain ng mga masustansyang pagkain, maghalaman po kayo. Hilig ko talaga ang maghalaman. So, ang dream house ko pag for good na ako sa Pinas is maraming halaman, prutas, gulay, gamot, mga bulaklak. Sana matupad ko. Maraming salamat po at sana ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking maikling video na ito tungkol sa paghahalaman. Huwag lang po tayo magtatamad-tamad, hindi po tayo magugutom. Makaka-menos pa tayo sa gastusin natin. Maraming salamat po. Paalam.